para sa mga diskaya. Sabi niyo po, kailangan talagang magbigay ng suhol sa DPWH para magka-project. At ayon po sa inyong affidavit, kasama nga po sa binayaran nyo si Quezon City District Engineer Protesta. Sa tansya nyo po, magkano na lahat-lahat ang naibayad nyo kay DE Protesta? Your Honor, kadalasan naman po ay ano po yun, parang isa sa mga requirements po na kapag nakasingil ka, dapat balikan mo sila para magbigay po ng token. Kaya nga po, so magkano na po lahat-lahat ng token na sabi nyo ni-require kayong ibayad? Kay Protesta po. Your Honor, wala po akong data ngayon kasi nakaano po ako, Your Honor, nakakulong po ako sa basement po, kaya hindi ko po makulate yung iba pong mga data. Kahit hindi nyo po makulate ng eksakto, general recollection, dahil district engineer yan pinakamataas na ka-relate nyo sa Quezon City at sa isang distrito. In the tens of millions na ba? In the hundreds of millions na ba? Anong magnitude po? Kadalasan lang po, hindi ko po siya ma-plus ngayon. Base po doon sa collection po kasi namin, per collection po yun. Bali, ano lang po, percentage lang po. Kadalasan po mga nasa 5% po or mga 4% po, depende po sa uri ng project. Kaya nga po, magkano yung 4 to 5% ng lahat ng mga proyektong binayaran nyo si DE Protesta? Your Honor, hindi ko po masyadong ma-plus-plus. Hindi ko po masyadong makuha yung buong data kasi po per voucher lang po kung may collection po kami at saka lang po kami nagbibigay. Nasa hundreds of millions na ba ang running total so far? Wala pa naman po kasi... Nasa tens of millions na po. Malamang po siguro kasi Okay, ano po tens of millions. kasi po hindi pa po kami nakakakolekta. So may collectible pa. Pero ayun na yung magnitude, tens of millions na po. Kay DE Protesta pa lang. Kanino na po pinadadaan tuwing magbabayad kayo ng token kay DE Protesta? Kadalasan po, ano po yun, Your Honor, kadalasan po sa mga tao lang din po nila. Sino-sino pong mga tao? Anong mga buong pangalan nila? Hindi ko po masyadong matandaan, Your Honor, kasi nasa bahay din po yung data din po, yung sulat kamay ko po. Sir, umaabot na sa tens of millions yan. Imposibleng hindi nyo kikilalanin yung taong pinadaanan nyo ng ganyang kalaking pera. Sino po ang tumatanggap ng token ninyo para kay DE Protesta? Kadalasan lang po, may naka-appoint lang po sila kung sino din po kadalasan yung mga negotiator sa bidding po na tumatanggap ng tinatawag na buyout. Sila din halos po yung kumukuha. Sino po yung negotiated or appointed negotiator na yon? Alam ko po, nasa cellphone ko po yun. Bali, ngayon po kasi bawal po ako magkaroon ng cellphone kasi nakakulong po ako sa basement po. Kahit yung huling appointed negotiator na tumanggap ng token nyo kay DE Protesta, yung pinaka-recent, of recent memory. Hindi ba si Din yun? Quezon City Second? Elena? Yung dati po, yung panahon po ni D.E. de Vedadera, kay Ma'am Elena lang po namin, Ma'am Elena po namin ibinibigay. Pero yung Ma'am ngayon po, Elena. hindi ko na po matandaan, nasa cellphone ko po kasi. Anong apelyido ni Ma'am Elena? Basta surname lang po, yung pangalan lang po ang alam ko eh. Pero doon po sa cellphone ko, nakalagay po doon yung parang apelyido niya, tapos kung ano pong title niya. So si Ma'am Elena ang appointed negotiator panahon ni DE de Venadera. Tapos tuwing nagpapadala kayo ng token kay DE Protesta, whether through Ma'am Elena or yung iba pang mga appointed negotiator, paano kino-confirm ni DE Protesta na natanggap na nila yung token galing sa inyo? Kadalasan po, minsan wala na pong confirmation. Ibig sabihin, wala nang smooth naman po ang Sir, trabaho. wala nang confirmation. Kung umaabot na ang running total sa tens of millions, hindi naman yan baryang pasa load or GCash. Siyempre, magko-confirm kung natanggap yung ganyang kalalaking pera.
Paano po nagko-confirm si DE Protesta sa inyo? Kadalasan po, pag nagkikita rin po kami, halimbawa, namasyal ako sa office po nila. So, ano lang po, tawag dito, parang nagkakaintindihan na kami. Wala na pong follow-up. Ibig sabihin po, pag naging hindi ka na po napapahirapan o di kaya parang okay naman po yung next na collection mo pag nag-request ka ng billing, ibig sabihin, okay na po yun. So tuwing papasyal kayo sa opisina ni DE Protesta, nagkakatinginan na lang kayo ng makahulugan or kakikindat sila, yan ay ibig sabihin confirm na tanggap ko na yung recent token nyo? Parang ganun po. Parang po, ganon. opo. Okay, so kahit papano, may confirmation. Kasama din po ba sa mga binigyan ninyo si dating o si NCR Regional Director Gerard Opulencia? Your Honor, hindi po. Wala po. Hindi. Kasama po ba sa nabigyan nyo na dati si QC First District Engineer Arturo Gonzales? Your Honor, hindi po. Hindi rin. Okay. Sabi nyo po sa komiteng ito, nagsimula kayo sa National Flood Control Projects noong 2016. Sinabi po yan ni Ms. Diskaya. Sa katunayan, kayo ang pinakamalaking contractor nung nakaraang administrasyon. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, mula June 16 to December 2017, 18 months lamang, 12 billion pesos ang halaga ng projects ninyo. So, halos 670 million pesos on average bawat buwan sa unang isa't kalahating taon lamang nung nakaraang administrasyon. Bakit po wala po kayong binanggit na proyekto mula 2016 hanggang 2022 sa inyong affidavit? Your Honor, kasi po yung invitation po dito sa sa committee ay about lang po doon sa flood control po na sinabi po ni mahal na presidente po natin about sa flood control po na from 2022 po. So Opo. kung hiningi ng Blue Ribbon Committee na mag-submit kayo ng supplemental affidavit ng mga flood control projects ninyo mula 2016 hanggang 2022, magagawa nyo po yon. Yes po, Your Honor.